ばあちゃん、デイサービスに行きますか？はい、頑張ってね。エミちゃん、頑張ってと言って、ばあちゃんに。ばあちゃん頑張って。頑張ってばあちゃん. Ayan na, sinundo na siya ng day service. You're gonna miss each other? Yeah? Okay. Okay. And I'm gonna miss too. And Atis will miss you. You're not gonna see each other for 2 weeks? You can do a video call. Bye. Bye-bye! Oh, bye-bye. Minsan, bye-bye! Hello po! Ayan, nakabalik na nga po kami dito sa bahay namin sa Chiba. Medyo maiksi nga lang yung naging bakasyon namin dun sa bahay ng mga biyanan ko. Pero yung mga ate, si Ate Seika at si Ate Megu, dun muna sila sa mga lolo't lola nila para makapag-bonding din sila with them. Tapos yung mga biyanan ko na lang po yung maghahatid sa kanila dito sa Chiba. Medyo mahaba-haba nga rin po yung biyahe, no? Mga 5 to 6 hours from Chiba Prefecture to Mie Prefecture, ganyan, kung walang hintuan, no? Walang pahingahan ng drive. Pero, ayun, enjoy naman daw po mag-drive yung mga biyanan ko, kaya sila nang bahalang maghatid sa mga bata. Medyo maiksi nga yung naging bakasyon namin kasi yung husband ko at ako, plano namin na mag-declutter dito sa bahay. Marami kaming gustong gamit na alisin, itapon, bawasan. Ayun po. So, tulong kami sa pagdi-declutter dahil marami-rami kaming kailangang gawin dito sa loob ng bahay. While nandun nga kami sa bahay ng mga biyanan ko, napag-usapan yung about sa salary and bonuses ng mga Japanese. Yung asawa ko po kasi, yung dalawang kapatid niya, and then yung father and mother-in-law ko, sila po ay iba-iba lahat ng profession. So, nag-share din sila ng tungkol sa mga sarili nilang mga experiences. And ayun nga, napa-research din ako ng tungkol sa salary and bonus system dito sa Japan. So mamaya ikukwento ko sa inyo kung ano yung nalaman ko mula sa kanila at mula sa na-research ko. Ayun. At speaking of money, ayun nga po, alam nyo ba na good news dahil tumataas na ang rate ng yen to peso ulit. Yay! Ayan, syempre masaya tayo ng mga Pilipino nandito sa Japan at yung mga mahal din natin sa buhay na pinapadalhan natin sa Pilipinas kasi mas malaki na yung value ng yen. So sana magtuloy-tuloy pa yan talaga, no? And speaking of value ng yen, alam niyo po ba na isa ang Western Union sa may mga pinakamataas na exchange rate? At alam natin na ang Western Union ay kilala at trusted pagdating sa remittance and money transfer services. Available po ang Western Union in more than 200 countries and territories. So kahit nasaan kayo sa mundo ay pwede kayong makatanggap at makapag-send ng money virtually. Pwede kayong magpadala ng pera through their mobile app or website. Sobrang dali lang pong gamitin. At pwede pa rin kayong magpadala in person by visiting any of their 500,000 agent locations. At yung receiver nyo naman po ay pwedeng matanggap ang pera through cash pickup, bank transfer, or through their e-wallets kung saan papasok sa kanila ang pera within minutes of completed transaction. At meron nga pala silang libreng padala promo para sa mga bagong magre-register. Kaya pagre-registerin ko din ng asawa ko para libre na ang aming transaction fee. Mag-register na din po kayo using this QR code or yung link sa description or sa comment section. Good job, Kuya! Bye! Going to school! Love you, Kuya! You're like a zombie. Bye-bye, Kuya! I love you! Enjoy school today! Good morning! Ayan po. So, nakapag-desisyon na kami. Talaga magde-declutter na kami. So, dito din sa loob ng bodega namin. Grabe, oh. Nakakailang linis na kami nito. Ngayon naman, yung mga tinambak namin dito na mga toys. Yan, no? Itong mga balls na to. Huwag na to. Even itong walker ni Emi-chan. So, ayan. Ito muna ang laman for the meantime, no? Marami pa sa loob. So, first batch muna natin for today. Ito. Ayan, ang dami. Lalabas isa-isa ni Papa.
Okay, so ayan, magre-register na rin po ang husband ko sa Western Union para ma-avail din niya yung libreng transaction fee para sa unang padala ng mga new registrants. Para ma-download yung kanilang mobile app, scan mo lang tong QR code. Yan, so download muna natin yung app. Yon, tapos join now. Yan, so madali lang po mag-register. Ayan lang, download nyo lang yung app, tapos lagay nyo yung gusto nyong email address na gamitin, and then create your own password. Receivers country, Philippines. Transfers per month. Source of funds. Salary. Occupation mo. Company employee. Okay, agree and continue. Yeah, agree and continue. Nationality, Japanese. Exchange rate は Exchange rate は、うん他のレミタンスカンパニーと比べたら高い高い。こっちの方がうん、こっちの方が高い。うーんうん。最近これを使ってるの。うんそうなんだうん。Ayan. Okay na? OK な Okay na? Ayan, i-check lang nila tapos registered ka na. Pwede na tayong magpadala after. 1, 2, 3. Ayan, so nakapag-download na nga po ng Western Union mobile app at nakapag-register na din ang asawa ko. And isa sa mga nagustuhan ko talaga sa Western Union is bukod dun sa competitive exchange rate nila compared sa ibang mga remittance companies, is user-friendly din yung kanilang mobile app at yung kanilang website. So madali lang talagang gumawa ng transactions. Halimbawa nakita nyo na mataas yung exchange rate for the day, pwede kayong gumawa ng transaction request at meron kayong 6 days para kumpletuhin yung transaction ninyo. Kumbaga, pwede nyo nang i-hold yung exchange rate for the day. So, kahit na bumaba pa yun sa mga susunod na araw, kung ano yung exchange rate, kung kailan nyo ginawa yung transaction request, hindi na yun mababago. At yun nga, meron kayong 6 days to complete the transaction. So, pwedeng via bank transfer, kung meron kayong online banking, madali lang kahit nasa bahay kayo, or transfer via ATM. Meron din silang over-the-counter payment option sa kahit na anong Lawson branch nationwide dito sa Japan. So kung gusto niyo din pong itry ang services ng Western Union, download and register through this QR code or dun sa link sa baba, sa comment section or sa description box. Ayan, so pag-usapan na nga po natin yung tungkol sa salary and bonus system dito sa Japan. May mga nagtanong din po kasi sa akin nito before, and I think this is the best opportunity para masagot na yung mga katanungan nila. Yung mga i-share ko nga po sa inyo ay based sa na-research ko at sa mga na-share sa akin ng mga Japanese in-laws ko. Yung asawa ko nga po, yung mga kapatid niya at yung mga magulang nila ay iba-iba ng profession. So medyo nako-compare nila yung salary and bonus system sa kani-kanilang mga profession. In general po, yung salary system sa Japan ay katulad din halos ng salary system sa ibang bansa. Ilan sa mga factors na nakakaapekto sa salary ay yung kumpanya mismo, yung sistema ng company, yung field or industry na pinagtatrabahuhan, yung posisyon, yung age at experience ng employee mismo. Dito sa Japan, usually kapag regular employee ka, ay entitled ka sa bonuses. But then again, this does not apply to all companies. Japanese bonuses are not legally obligatory. So it is the company or employer's discretion kung magbibigay sila ng bonuses sa kanilang mga employees. So, pwedeng magbigay ng bonuses ang mga companies, whether regular or contractual lang yung kanilang mga employees. May mga companies or employers naman na kahit na regular ang kanilang employees, ay wala silang ibinibigay na bonuses. Usually sa large companies, 3 months to 6 months bonuses ang ibinibigay. And nahahati yun usually sa dalawa. Yung tinatawag na summer bonus, which is in June or July, at yung winter bonus, which is in December. Halimbawa, sa company ng asawa ko dati, meron silang 4 months bonus na nahahati sa 2.2 months lump sum at 1.8 months lump sum. So, in total, 4 months bonus yung natatanggap nila every year. Pero dun sa bagong kumpanya ng asawa ko, nakadepende yung bonus nila sa tenure ng manggagawa. So, kapag bago ka pa lang, konti lang yung matatanggap mo na bonus kumpara dun sa mga matagal na sa kumpanya. According to my in-laws naman, may na-experience sila na kumpanya na wala talagang bonus at all. At meron din naman na hindi lang June, July, or December, kundi pati March ay meron silang natatanggap na bonus. In my experience naman dun sa dati kong kumpanya, almost 10 years ako nagtrabaho doon, pero dahil hindi ako regular employee, ay wala akong natatanggap na bonus. I know some foreigners naman na kahit na hindi sila regular employee sa company nila, ay nakakatanggap sila ng bonuses.
Factor din ang industry sa mga matatanggap na bonus. Usually kasi yung mga nasa sales ay may natatanggap na performance bonus or sales bonus at may mga companies naman na nagbibigay ng additional bonus depende sa revenue ng company nila. One unique thing about bonuses in Japan is considered siya as part of your salary. So, included siya sa calculations ng loans, taxes, etc. So, may factor yung kung mag-a-apply ka for mortgage. It will determine your eligibility sa loan at sa kung magkano yung amount na pwede mong mahiram. Ayan, so sana po meron kayong kaunting dagdag kaalaman na napulot mula sa video na to. Thank you so much po for watching this video. And para po sa mga nais mag-Japan, see you soon in Japan. I'm going to share with you a list of occupations in different fields and yung average age, average salary, and average bonuses na natatanggap ng mga employees sa occupation na yon. Kung meron po kayong questions about Japan or meron kayong information na gustong i-share sa amin, please feel free to leave a comment below. Thank you so much for watching and see you again sa susunod na video. Bye!